So yun po guys, ayan, magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po ay mula sa naging upload po ni Chris na or sa naging vlog po niya na in-upload po ng June 30 or katapusan po ng buwan ng Hunyo. Kung saan nga po is pinakita nga po niya doon yung mga ipinapagawa nga po niyang mga kulungan ng baboy, yung kulungan ng manok, yung kulungan ng kambing, at nakakatuwa lamang po na makita po yung mga alaga po niyang mga hayop doon. Kasi kumbaga tanda po ito ng pagiging masinop nga po niya sa pera, kasi talagang ginagamit po niya sa tama ang kanyang pera. Kasi sabi nga po niya dati na para hindi daw po masayang ang kanyang pera, so kaya nag-invest po siya sa pag-aalaga nga po ng mga hayop. Kasi itong mga hayop na ito is yun nga, pwede niya itong mapagkakakitaan, at the same time is pwede rin nilang itong katayin or kainin kung may mga okasyon nga po sa kanila, di ba? And yun, nung nakita ko nga po yung mga hayop po niya, yung mga alagang hayop po niya, is talagang nakakatuwa lamang po makita. At especially yung mga baboy. Akala ko yung baboy niya is malaki na po, pero napaka liliit pa po pala ng mga baboy, napaka cute pa po nila. And dalawa pa lamang po ang baboy po niya, and possible na dagdagan pa po niya ito siguro kung magkapera. Yun po yung sabi po niya. Yung kanyang mga kambing naman is nasa 5 kambing na ito, I believe, kasi nagdagdag siya ng 2 kambing, di ba, nung nakaraan. Tapos possible din na mas dadami pa ito since buntis nga po yung isang kambing po niya. At tama po yung ginawa ni Chris na inihiwalay po niya yung kambing po na iyon na buntis, kasi mahirap baka makunan, mag-away-away. Alam niyo naman yung mga kambing, di ba, mga hayop. Possible na mag-away-away kapag nasa iisang kulungan lamang. And yung mga manok naman po niya, mix daw po yun. May mga native or mga Bisaya na manok. Then meron din pong mga iba na hindi. So nakakatuwa lamang pong makita na kumbaga yung farm ni Krista is unti-unti na pong nag-i-improve. At unti-unti na pong kumbaga nagkakaroon po ng pagkakakitaan nga po si Krista, di ba? And yung plano po niya na farmhouse, so nakakapag-antay pa naman po siguro yun, kasi kailangan pa din namang pag-ipunan para matupad po talaga. Pero tama po itong ginawa ni Chris na mas inuna po niya itong mga po niya, yung pag-aalaga po ng mga hayop, kasi investment po ito. At alam ko na pagkatapos ng mga ilang buwan is paniguradong may kikitain na po si Chris na dito. And ang maganda din dito sa pag-aalaga po niya nitong mga kambing, kasi yung kambing kasi pwede lang silang pakainin ng damo, so hindi siya ganoon kagastos po pagdating sa pag-aalaga o sa pagkain ng kambing. Yung baboy naman is need siya ng feeds para tumaba, pero I believe medyo mura lang naman siguro yung feeds sa ngayon, especially mga biik pa naman po ito. Then yung mga manok naman, pwede rin yung patukain ng ng mga mais or mga bigas or tawag dyan, yung saging, pwede niyang patukain ng mga grounds, mga native naman po ito. So yun, nakakatuwa lamang po yun. Pag-pray po natin na mas dadami pa po ang mga alagang hayop ni Chris na nang sa ganun is mas malaki po ang chance na masikita po siya ng malaki. And itong ginagawa po ni Chris na talaga is talagang kumbaga maganda itong halimbawa para sa iba, especially sa mga kabataan, na talagang maging masinop sa pera, kasi hindi lahat ng panahon, hindi lahat ng pagkakataon may pera ka. So mas maganda yung ini-invest mo yung pera mo sa mga bagay na posibleng kikita ka. Katulad nga po ng ginagawa ni Chris na pag-aalaga nga po ng mga hayop. At nakakatuwa rin po yung pagtutulungan nilang magkapamilya, di ba? Yung kanyang papa, yung kanyang mga relatives po ang tumutulong sa kanya doon, yung nagpapanday po ng mga kulungan ng kanyang papa, kanyang mga pinsan, di ba? Then yung nagpapakain, nag-aalaga ng mga hayop po niya is yung kanyang tito. So talagang nagtutulungan po sila. So sa mga vlogs po ni Chris na talagang ipinapakita po niya yung pagtutulungan po ng pamilya, at the same time yung kasipagan po niya. Talagang kumbaga matatawag po natin siya na role model po talaga sa mga kabataan. Hindi lang sa mga kabataan kundi maging sa lahat po ng mga tao na nakakita nga po ng kanyang mga videos. And yun, medyo okay na po si Chris na, pero hindi pa siya as in totally okay, kasi may mga pagkakataon pa daw po na humahapdi pa po ang kanyang tiyan. Nung gabi nga daw po bago ang araw na nag-vlog po siya is hindi daw po siya nakatulog kasi mahapdi daw po ang kanyang tiyan. So ganun po talaga yung ulcer talaga guys, talagang humahapdi po ito. So kailangan talaga ng gamutan dito. Kailangan lamang sundin ni Chris na din po yung mga bili ng doktor, like yung tamang oras ng pag-inom ng gamot, yung mga bawal, iwasan yung mga bawal para hindi talaga siya atake at talagang tuluyan siyang gumaling.
So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga taong sobrang natuwa rin po sa itong farm, itong pag-aalaga ni Krishna ng mga kahayupan nga po sa kanyang farm. Marlene Ganancial, good morning Dai Krishna, think positive always, hoping the best in your life, may the Lord grant the desires of your heart, ingatan ang sarili, God bless yan, amen and amen po, ayan. So always think positive lamang si Krishna, and yun nga, ipag-pray po natin yung yung maging successful siya, yung matupad po niya lahat ng mga pangarap po niya, at yung mabigay po niya yung buhay na gusto niyang ibigay sa kanyang pamilya, kasi yun naman po ang pinaka priority talaga ni Krishna, di ba? Yung mabigyan po ng magandang buhay ang kanyang pamilya. So tulungan po natin siyang ipagdasal po na mangyari iyon. From Ana Marie Torrible, good morning Dai Krishna, amping lagi padayon sa imong pangandoy para sa pamilya. Huwag kang magpa-apekto sa mga tao, walang magawa sa buhay, sikap lang, may awa din si God para sa iyo. Kapit lang sa kanya, God bless everyone. Ayan. So yung mga bashers kasi andyan pa rin palagi, hindi nawawala. Mas lalong namimihasa yung mga bashers. Pero ipagpray po natin yung mga taong yun na sana hipuin po ng Panginoon ang kanilang mga puso at isip para tumigil na po sila sa pambabash po kay Krishna, kay Sir Paul at sa iba pa po na binabash po nila. Rowena Tuman, kaya nga talagang humanga kami sa iyo, sobrang sipag mo, madalang ka na makakita ng tulad mo sa panahon ngayon. Kabataan ngayon sobrang pasosyal o puro barkada lang ang alam, lulong sa bisyo at gadget, kaya sobrang bilib kami sa iyo Dai Krishna. Oo nga po, kasi ibang-iba na po talaga yung mga kabataan ngayon. Iba din po si Krishna sa mga kabataan ngayon, kasi yun nga, yung mga kabataan ngayon is talagang kumbaga iniisip lamang yung sariling kaligayahan po nila, barkada dito, barkada doon, bisyo dito, bisyo doon, mga ganito ganyan, pasosyal. Wala pang kinikitang pera pero napaka-gastador na, umaasa sa mga magulang. Pero si Krishna, kahit na kumikita na po siya ng kanyang sariling pera, talagang sinisinop po niya ito at ginagamit po niya sa tama. Talagang nag-e-invest po siya para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Talagang iba po ang mindset ni Krishna kumpara sa mindset po ng ibang mga kabataan ngayon. Emilia Tabago, good morning Krishna, salamat at may upload at update ka sa mga pinapagawa mong bahay ng baboy at manok. Kambing, sana maparami mo sila para makita mo ba na kayang mong mag-alaga. God bless Chris, laban ka lang sa buhay para sa mga pangarap mo sa pamilya mo. Pray ka lang, dito lang kami para sa iyo. Huwag mong isipin ang mga taong naninira sa iyo. Huwag pag-aksayahan ng panahon dahil wala silang magawang maganda sa iyo. Mas marami kami nagmamahal sa iyo. Hayaan mo sila. Talagang ganyan lang ang buhay. Love you more Chris na. Opo eh. Kasi basta nasa social media ka, talagang normal na po yung may mga bashers, pero yung ibang mga bashers kasi is talagang below the belt na po sila, kaya yun, sana matigil na po itong mga ginagawa po nila. Pero yun nga, mas marami naman din ang nagmamahal kay Krishna. Lagi ko nga po sinasabi nga na nasa 99.9% po yung nagmamahal kay Krishna kumpara po sa hindi or nang babash po sa kanya, yung mga ayaw po sa kanya, mga nasa 0.01% lang po talaga sila, napaka-konti lamang po nila. Jodith Santos, good morning Dai Krishna, ang sipag mo talaga boss, huwag ka bang pagutom para hindi sumakit siyan mo, magdasal palagi at magpasalamat sa Diyos. Ang maganda rin po sa ginawa ni Krishna dun sa vlog po niya is may nakasoksok po siyang Rebesco plain cracker sa kanyang pants, di ba? So yun, tama po yun, para kung magutom po siya, matik kakain po agad siya. Kahit paano is nakakatulong po para maibsan po yung konti, yung hapti sa tiyan po kapag may dadala kang mga ganoong pagkain po. Importante po yun na mayat maya is makain ka ng pakonti-konti lamang po. Yun po kasi yung madalas advice ng doktor kapag may ulcer ka or inaatake ka ng ulcer. Kumain pakonti-konti, maya-maya, nang sa ganun is hindi siya aatake pa. Pero bawal kang kumain ng napakarami kasi mas lalong matitrigger po yung ulcer kapag ganoon, kasi mabigla po yung tiyan mo eh. Marites Daguplop, nakakatuwa ka naman, ganda na unti-unti nang nabubunga ang iyong pinaghirapan sa pag-vlog at marami ka nang nabinili ng mga kahayupan. Yun nga po, nakakatuwa po talaga na unti-unti na pong nagbubunga po lahat ng mga pagsisikap ni Krishna. Talagang alam ko na kung magtuloy-tuloy po itong ginagawa po niya, panigurado po ako na magsa-success po talaga itong si Krishna. Fe Maruya, good afternoon B. Cresta, salamat sa Panginoon at unti-unti mo lang nagakamit ang pangarap para sa pamilya mo. Tuloy mo lang ang nasimulan mo para sa kakaunlad ng pamilya mo. Ingat ka palagi. God bless you. Be love. Ayan, marami pong natuwa po talaga sa mga improvement ni Krishna, especially yung mga pangarap po niya unti-unti na pong natutupad. So marami pong mga natutuwa.
Adelpha Villejo, magandang hapon Day Chris, na ingat ka lang palagi, lalo na health nyo. I'm so happy for you na nakita ko ang improvement sa pamumuhay ng family mo. Pray lang always, Day Chris, miracles will follow. God bless, we love you. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.